Ngayon, ano ang materiality nung pagkawala nilang dalawa dito sa storya nito? Well, kahit kung ano man ang dahilan ng kamatayan ni Yusek Cabral, the point of the matter is she is now dead and she can no longer testify. Si Gutesa, on the other hand, siya naman po ay nawawala. Muli si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan sa araw na ito. Habang umiinit ang balita tungkol sa kamatayan ni Yusek Cabral at marami ng mga mas nagaganap ngayon, yung pagtanggi ng pamilya daw, di umano, ni Yusek Cabral for forensic autopsy ay nagiging issue. Pero ako sa tingin ko, yan naman ay choice ng pamilya. Pero sa gitna ng lahat ng ugong at ingay nito, mayroon pang isang tao na tila ba unti-unting nabubura sa kamalayan ng mga mamamayan. Ito ay si Orly Gutesa. Ang huling impormasyon na nadinig natin sa kanya ay yung revelasyon ni Mike Defensor na si Orly Gutesa daw ay nasa kustodiya ng Philippine Marines, na kalaunan ay tinanggi naman ng Philippine Navy na nasa kanila si Orly Gutesa. Ang tanong ngayon, nasaan siya? At ayon kay Mike Defensor, ang pamilya ni Orly Gutesa ay nasa kanyang kustodiya at kanilang pinoproteksyonan. Ano't ano man na nangyari kay Orly Gutesa, ang mahalaga sa kasalukuyan, at least ay ligtas yung kanyang pamilya. Ang dalawang storya nito, si Yusek Cabral galing sa Alta Sociedad, she's been mingling with the powers that be in the seat of power, at isang ordinaryong sundalo sa katauhan ni Orly Gutesa. Paano sila nagkakaugnay? Well, pareho silang involved dito sa flood control fiasco bilang mga testigo. Ang kanilang mga testimonya ay material at inaabangan sana na magbibigay ng mas malinaw na storya kung anong totoong nangyari. Si Yusek Cabral ay bahagi ng mga empleyado o opisyal ng pamahalaan na nag-allocate ng mga pondo na yan mula sa DPWH. Si Orly Gutesa naman, siya ay testigo kung paano yung mga kickback dito sa mga flood control projects na ito ay na-distribute sa mga tiwaling mga public officials. At isa na nga dyan, binanggit niya dyan, sina Zaldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon, ano ang materiality nung pagkawala nilang dalawa dito sa storya nito? Well, kahit kung ano man ang dahilan ng kamatayan ni Yusek Cabral, the point of the matter is she is now dead and she can no longer testify. Si Gutesa, on the other hand, siya naman po ay nawawala. At dahil dyan, hindi na rin siya makakapagtestigo. At dahil dito, ang mga dalawang importanteng testigo na ito ngayon sa kanilang pagkawala ay mayroong magbebenepisyo. Sino ang magbebenepisyo dyan? Well, siyempre, yung mga opisyal na kanilang pinangalanan o dapat ay papangalanan pa sa kanilang mga susunod na testimonya. But because they are no longer here, at least Yusek Cabral is no longer here, si Gutesa, hindi pa natin alam kung nasa saan siya. But both of them can no longer be called upon to testify and shed light on this matter on the flood control fiasco. Who benefits? Well, you know who benefits from this. Alam niyo na kung sino ang nagbe-benepisyo dito. Pero ang larawan ay pinipinta nito para sa ating lahat ay hindi maganda. Na ang mga tao na may kinalaman o may alam tungkol dito sa flood control na ito ay nawawala or biglaan na lang namamatay. Coincidence ba na itong dalawang tao na to na material sa kaso na ito ng flood control ay wala na o isa sa nila ay namatay na? Tayo na pong bumuo ng ating mga sariling sapantaha dyan. Gamitin natin ang ating mga isip, ang ating mga utak sa pagbibigay ng mga tamang konklusyon sa mga nagaganap sa ating bayan. Ang mahalaga po kayong lahat ay magpa-participate. Sumali po kayo sa diskurso, sa usapin na ito. Huwag po kayong matakot. Ito ay bahagi ng inyong kalayaan ng pamamahayag. Pero dapat maintindihan ng gobyerno na ang sambayan ng Pilipino nagmamasid sa kanila.
at tayong lahat ay handa na alamin kung ano ang totoo sa nangyari nito. Na hindi tayo basta paloloko sa lahat ng kanilang sinasabi. At ang mahalaga lang dyan, sa ating pagsali sa usapin na ito, patuloy po tayong magsisipag-aral. Patuloy tayong magsaliksik sa ating pakikialam sapagkat mahirap talagang makialam ang taong walang alam. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala eh. Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Pero critical na critical, yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion of budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Traigi Bolaibar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumite ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approbano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan na yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Teksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldico ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, no, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung malilit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya nang magsalita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito.
para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain illegally. O si Cabral, nagsalita. O yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Bureau Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierrez. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierrez? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, etong dalawa, si Mark Teksay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang Department of Health. Siguro ako, pinakialaman din yan nila Congressman Saldi-Con bilang siya nung chairman, kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may nakukuha ko mga balibalita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Former Secretary Bonoan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan, MJ, kasi siyempre katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Teksay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya.